Dalawang content creator ang nawala ng pera sa kanilang account kahit na hindi nagkiklik ng link at walang natanggap na one-time password. Ayon sa otoridad, posibleng kaso yan ng e-pickpocketing. Nasa frontline ng balitang yan si Faith Del Mundo. 6 na transaksyon sa isang airline ang sunod-sunod na naproseso sa bank account ng midwife at content creator na si Karen Yunes noong July 28. Ang total niyan, 70,000 pesos. Hindi raw siya ang nag-book niyan. Kaya agad nakipag-ugnayan si Karen sa bangko at sa airline company para maibalik ang kanyang pera. Giit niya, unauthorized ang mga transaksyon lalo't maingat siya sa paggamit ng mga mobile app. Gulat ako yung sabi hindi daw mabalik yung pera ko dahil valid daw yung transaction. Sabi ko, paanong valid yun kung wala ako na-receive na OTP? Baka pwede imbestigahan nyo din si Cebu Pacific sinong nag-book niyan. Ganun-ganun lang sasabihin niya sa akin na valid yung transaction. Naghihirapan niyang kitain ang pera, pinagpupuyatan. Tapos mawawala lang ng ganun-ganun. Matapos ang higit isang buwan, naibalik ang pera sa account ni Karen. Pero nananatiling misteryoso ang mga nakaltas na pera. Ang businessman at content creator ding si Armson Panessa nawala ng 18,000 pesos sa kanyang bangko noong August 4. Sa kaso naman yan, sinagot lang daw ni Armson ang isang tawag. Pero wala raw nagsasalita at naputol din ang tawag. Makalipas lang ang ilang oras, inabisuhan na siya ng bangko na may mga transaksyon sa kanyang account. Wala din ako nakiklik na link kasi hindi talaga ako pala check ng messages. So wala kayo nare-receive like OTP? Wala ako nare-receive na OTP at all. Matapos ang 2 linggo, naisoli rin ang perang nawala kay Armson. Ayon sa Department of Information and Communications Technology, nangyayari na sa ibang bansa ang insidente ng nakukuha na ng pera kahit walang one-time PIN, walang kiniklik na link, at wala ring hinihinging impormasyon. Ang tawag dyan, e-pickpocketing o digital pickpocketing. Well, it's possible na kasi the technology right now has evolved that yung tinatawag natin ng mga e-pickpockets, they use yung mga NFC tsaka yung mga RFIDs natin, didikit lang doon sa mga phones natin, makukuha na lahat ng details. They could skim it, tapos they could manipulate it, they can access it. Kasi nga, nakuha na yung details mo with your phones. Ang RFID ay gumagamit ng radio waves para magbasa ng datos, gaya ng ginagamit sa toll collection sa mga expressway. Ang NFC naman ay isang feature sa mga mobile phone ngayon, kung saan pwedeng maglipat ng datos kapag nagkakalapit lang ang dalawang device. Wala tayong kailangang gawin, itatap lang natin yung isa't isa, yung mga phone natin, makakapag-transfer na tayo ng contact details, even yung mga applications natin, including banking details po natin. Nariyan din ang SIM swapping o SIM cloning kung saan kokopyahin ng hacker ang iyong SIM. Lalong-lalo na sa mga eSIMs, kinuklone yung mga SIM cards natin, tapos doon pinapadala doon sa clone yung mga OTPs natin. May paraan ba para maiwasan ito? Payo ng ahensya, i-off ang NFC function ng inyong cellphone lalo't kung hindi naman ito laging ginagamit. Maging maingat kapag nakaka-encounter ng SIM-related issues at gumamit ng mga RFID at NFC blocker. Hindi na kailangan talagang physically go to your pocket but didikitan ka lang, makukuha na yung information doon sa mga devices yun natin. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo, News 5. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.